Asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, ika-4 na baita. Ako ay naniniwala sa kasabihang disiplina ay higit na kailangan upang mapanatili ang ganda at kaayusan ng kapaligiran. Narito ang mga inaasahang layunin na iyong matututuhan sa araling ito. Una, naiisa-isa ang mga patapong bagay na maaaring pakinabangan pa. Ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng muling paggamit ng mga patapong bagay. At ang ikatlo, nakapagbibigay ng mga bagay na gawa mula sa mga patapong basura. Ano nga ba ang maaari nating gawin upang mapahalagahan ang ating inang kalikasan para sa ating magandang kinabukasan? Alam kong sabik ka ng malaman ang kasagutan sa katanungang ito. Narito ang mga bagay na dapat mong ihanda habang nakikinig at nanonood. Handa ka na ba? Halina't simulan nating sagutan ang unang gawain sa ating aralin. Para sa unang katanungan, ano ang dapat gawin upang maiwasan ang sobrang dami ng basura? A. Pagsamasamahin ang mga basura. B. Gagamitin muli ang mga patapong bagay na maaari pang gamitin. C. Ibebenta ang mga basura. D. Ipamimigay sa kapitbahay. Para sa ikalawang katanungan, inutusan ka ni Ginang Cruz na maglinis ng silid-aralan sa oras ng uwian. Nakita mo ang mga plastik na bote na nakatambak sa sulok ng inyong silid-aralan. Alin sa sumusunod ang pinakamabuti mong gawin? A. Iipunin ang mga plastik na bote at tataniman ng mga halaman. B. Itatambak sa likod ng silid-aralan. C. Hayaan lamang sa sulok ng silid-aralan. D. Itatapon sa basurahan. Ikatlong tanong. Inatasan ang inyong grupo na gumawa ng ecobag mula sa mga patapong bagay na makikita sa inyong tahanan. Alin sa sumusunod ang maaari mong gamitin? A. Bote. B. Lata. C. Sako. D. Papel. Ika-4 na tanong. Bakit kailangang gamiting muli ang mga patapong bagay na makikita sa ating paligid? A. Upang mapagkakitaan. B. Upang mapahalagahan ang inang kalikasan at kinabukasan ng kabataan. C. Upang lalong dumami ang basura sa paligid. D. Upang magkaroon ng pagbaha tuwing tag-ulan. At ang panghuling tanong, binigyan ka ng mga lumang gulong ni Mang Roger. Paano mo ito mapakikinabangan? A. Paglalaruan. B. Gagawing paso upang tamnan ng halaman. C. Itatapon sa basurahan. D. Ipamimigay sa kapwa-bata. Marahil ay mayroon ka ng kabatiran hinggil sa muling paggamit ng mga patapong bagay. Nakagawa ka na ba ng mga bagay na iyong magagamit mula sa mga patapong bagay o mga basurang makikita sa inyong tahanan? Ano ang maaaring gawin sa mga basurang ito? Halina't panoorin ang bidyong May Pera sa Basura. Kwento ni Lamberto Antonio. Iginuhit ni Lourdes Quimio.
May pera sa basura. Kwento ni Lamberto Antonio. Guhit ni Lourdes Quimio. Ang basura ay hindi suliranin. Kung alam ninyo ang dapat gawin. Kung ang dumi ng hayop at dahon ay iipunin, pwede itong maging pataba sa pananim. Kung ang bao ay di basta titisurin, pwede itong sandok, butones, suklay, at uling. Kung ang basyong bote ay di basta babasagin, pwede itong florera, lalagyan ng lapis o ballpen. Kung ang basyong lata ay di basta yuyupiin, pwede itong taniman o laruan ng chikiting. Kung ang tirang tablay di basta sisibakin, pwede itong laruan ng chess, sangkalan, at panghasa ng patalim. Ang lumang gulong ay di dapat sunugin. Pwede itong sandalyas, doormat, o kainan ni Muning. Kung ang retasong telay di basta pupunitin, pwede itong kortina, kumot, laso, at punda ng unan ni Martin. Kung ang butas na timbat kasirola ay di basta wawasakin, pwede silang gawing gasera, daspan, o dekorasyong nakabitin. Kung ang lumang supot at bag ay di basta tatas-tasin, pwede itong muling pagsidlan kung pakalilinisin. Kung ang patapong bakal, karton, at papel ay lilikumin, pwede itong bilhin, tunawin sa pabrika, at muling gamitin. Kung ang mga ito ay inyong gagawin, malalaman ninyong ang basura ay may pakinabang din. Mula sa iyong napanood na video, ano ang maaaring gawin sa mga basura tulad ng bao, basyong bote, lata, tabla, lumang gulong, lumang tela at butas na timba at kasirola? Paano ka makatutulong upang mabawasan ang mga basurang nakakalat sa iyong paligid? Narito ang ilang bagay na gawa mula sa mga patapong bagay o basura na maaari mong gamiting muli at pagkakitaan. Ang pagre-resiklo ay isang paraan upang magamit na muli ang isang bagay na maaari pang mapakinabangan. Masdan ang mga larawan. Palagi tayong nakararanas ng ganitong sitwasyon sa iba't ibang lugar. Ano kaya ang matinding dahilan ng pagbaha tulad ng mga nasa larawan? Ano-ano ang maaring masamang epektong dulot sa kalusugan at kapaligiran ng palagiang pagbaha? Kung ang bawat tao ay matututong mag-recycle ng mga patapong bagay, maiiwasan kaya ang pagbaha, pagdumi ng kapaligiran at pagkakasakit ng mga tao? Ano ang ginagawa nyo sa mga patapong bagay o mga basura sa inyong bahay? Ang pagre-recycle ay isang gawain ng taong may pagpapahalaga sa inang kalikasan at kinabukasan. Sa pamamaraang ito ay nababawasan ang suliranin sa matinding pagbaha at polusyon sa paligid.
Ang paggamit ng mga patapong bagay at pag-iisip ng kapaki-pakinabang na produkto mula dito ay nangangahulugan ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kinabukasan ng kabataan at inang kalikasan. Mula sa ating tahanan, paaralan o pamayanan man, ang mga basura ay hindi maubos-ubos. Kung minsan ang mga ito'y umaapaw na sa mga basurahan. Maraming pagkakataon na naitatapon na lamang ang mga ito ng sama-sama. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga tao upang mabawasan ang sobrang dami ng mga basura sa araw-araw? Narito ang iba't ibang paraan kung paano dapat ihiwalay at ihanda para may recycle ang mga basura. Upang higit na masukat ang iyong natutuhan sa ating aralin, halika't subukan mo ang mga gawain sa tayo'y magsanay. Panuto. Piliin sa loob ng kahon at bilugan ang mga produkto na maaaring magawa sa mga sumusunod na patapong bagay. Una, lumang gulong ng sasakyan. Ang tamang sagot ay pasok. Ikalawa, plastic na bote. Ang tamang sagot ay alkansya. Upang higit na malinang ang iyong kaalaman, halika at sagutan natin ang mga gawain sa ating pagyamanin. Handa ka na bang muli? Panuto. Pumili sa loob ng bilog na maaaring gawin sa mga patapong bagay na nakasulat sa chart. Unang bilang. Ano ang maaaring gawin sa lumang gulong? Ang tamang sagot ay paso. Para sa ikalawang bilang, ano ang maaari mong gawin sa lata? Ang tamang sagot ay alkansya. At ang ikatlong bilang, ano ang maaaring gawin sa straw? Ang tamang sagot ay bag. At ang para sa ikaapat na bilang, ano ang maaaring gawin sa lumang damit? Ang tamang sagot ay pot holder. Para sa ikalimang tanong, ano maaaring gawin sa bote? Ang tamang sagot ay flower vase. Mahusay! Tama ang iyong mga sagot. Naasahan kong lubos mong naunawaan ang ating aralin. Ngayon naman upang lubos kong masukat ang iyong kaalaman, kumpletuhin ang pangungusap. Punan ng tamang salita ang pangungusap upang mabuo ito. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, maiiwasan ang patlang kung titigilan ang pagtapon ng mga basura na maaari pang gamitin. Ikalawang bilang, ang patlang ay pagpapahalaga sa inang kalikasan at kinabukasan ng kabataan. Ikatlong bilang, maaaring makabuo ng produktong kapaki-pakinabang mula sa mga patapong bagay katulad ng magasin, lumang gulong at dyaryo, at patlang. Ang tamang sagot ay pagbaha.
ay pagre-recycle, plastic na bote. Para sa ika-4 na bilang, ang pagre-recycle ay ginagawa upang muling maging kapaki-pakinabang ang mga patlang. Ika-5 bilang, ang mga basura sa kusina katulad ng patlang, balat ng gulay, bituka ng isda ay maaaring ibaon sa lupa upang gawing pataba. Ang tamang sagot ay mga patapong bagay, tirang pagkain. Mahusay! Natutuwa ako at nasagutan mo ng wasto ang gawain. Upang masukat ang antas ng iyong kaalaman, sagutin ang gawain sa ating tayahin. Basahin ang mga tanong at isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Unang tanong, alin sa sumusunod ang maaaring gawin sa basyong plastik na bote? A. Alkansya. B. Eco bag. C. Banig. D. Unan. Ang tamang sagot ay A. Ikalawang tanong, maaaring gumawa ng eco bag mula sa patlang? A. Sako. B. Papel. C. Kahoy. D. Goma. Ang tamang sagot ay A. Para sa ikatlong tanong, may proyekto ang inyong barangay patungkol sa 3Rs. Ano ang maaari mong gawin? A. Hindi papansinin ang proyekto ng barangay. B. Ipagpapaubaya na lamang sa iba ang nasabing proyekto. C. Makikilahok sa proyektong inilulunsad ng barangay. D. Sasabihin ko sa aking mga kapitbahay na hindi mahalaga ang proyekto ng barangay. Ang tamang sagot ay C. Ika-4 na tanong. Napansin mo na naglagay ng mga lumang gulong sa harap ng inyong bahay ang mga kapatid mo upang sunugin. Ano ang maaari mong gawin? A. Hindi ko papansinin ang aking mga kapatid. B. Uutusan ko ang mga kapatid ko na sa malayo nila sunugin. C. Sisigawan ko ang aking mga kapatid. D. Sasabihin ko sa aking mga kapatid na maaaring gawing paso ang mga lumang gulong. Ang tamang sagot ay D. Ika-5 tanong. Paano mo mapapangalagaan ang ating inang kalikasan? A. Sunugin ang mga basura. B. Gamitin muli ang mga patapong bagay upang mabawasan ang mga basura sa paligid. C. Itapon ang mga basura sa kanal. D. Ibaon sa lupa ang mga basura. Ang tamang sagot ay B. Ilan ang nakuha mong score? Ako ay nagagalak dahil nakuha mo lahat ang mga tamang sagot. At kung hindi naman, huwag malulungkot dahil maaari mo pa rin itong panoorin muli
upang mas lalo mo pang matutuhan ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong mga bata sa pagsama sa akin sa aralin ito. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa PPC DepEd